Gandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pumisa ngayon ay inialay para sa ating masi-sponsor ang Group 3. Pasasalamat ni na Benhor at Elsa Liobit at ng Villanueva family. Panalangin para sa death anniversary ni Giovanni Dagivas. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reni, Pedro, Aurelio, Dionisia, Anacorito, Gracita, Anastasio, Henara, Elizabeth, Narciso, Siriaca, Milo, Belinda, Fernando, Norma, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Announcements. Bilang ating paghahanda sa nalalapit na Kwaresma, tayo po ay nagsasagawa ng Station of the Cross sa ating mga pamayanan. Ito po ay ginaganap tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon at susundan ng misa. Hinihikayat po ang lahat na makiisa. Makipag-ugnayan po sa ating mga kawan coordinators para po sa schedule ng ating lugar. Ang St. Andrew the Apostle Quasay Parish ay muling magdaraos ng Lenten Pilgrimage sa darating na April 5, 2025, Saturday, na gaganapin sa Diocese of Batangas. Ang deadline po ng payment ay ngayong araw, March 16. Magpunta lamang po sa ating parish office para sa mga interesado at hanapin si Miss Rochelle, ang ating parish secretary. Ngayong linggo, March 16, ay magsisimula na po ang unang araw ng Triduum Mass sa parokya sa ganap na alas 6 ng gabi. Ito po ay bilang paghahanda sa kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria. Sa March 17, bukas at March 18, ang ikalawa at ikatlong araw ng Triduum Mass. Ang misa po ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. March 19, Miyerkules, araw po mismo ng kapistahan ni San Jose. Ang misa sa parokya ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Magkakaroon po ng pagbabasbas sa ating mga ama pagkatapos ng misa. Iniimbitahan po ang lahat na dumalo at magsimba sa mga araw na nabanggit upang gunitain ang kabanalan ni San Jose. Maraming salamat po. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng ating pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ikalawang linggo ng Kwaresma
At ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Julius Lupot. Sabayan natin ang koro sa pag-alay. Tayo po ay magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalat ni Panginoon Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. Amen. Mga kapatid, yung ginawang linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghanda sa Semana Santa, pinagulita natin at pinaglaya ng misteryo na ika-4 na misteryo na liwanag, ang pag-ibangan nyo ng Panginoon Kristo na siya simbolo at siya ay totoong mabuhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ating managawang kasalanan at tiningin ang kapatawaran sa Diyos. Panginoong Isus, sinubuo ka pang pagalingin ng mga nagsisisi. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Kristo Isus, umarito ka panganyayahan ang mga makasalanan magsisisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan kami. Panginoong Isus, nagaluglo ka sa kanan ng Ama upang pamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Tuwaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa limang kasalanan. Pagnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin na amin na mahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisan nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkagitan sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat upang pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nasubok ang pananampalataya ni Abram dahil sa kawalan ng anak na lalaki at tagapagmana. Ngunit binigyan ng Panginoon si Abram ng tanda na tutuparin nito ang ipinangakong bibigyan siya ng maraming mga anak. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang biniyak ang bawat
at maninas na sulong na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agang-agang. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hirap. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Hinihikayat ni Pablo ang mga Kristiyano na magpakatatag sa kanilang pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakatitiyak silang magtatagumpay sapagkat may kapangyarihan ang Panginoong baguhin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulat sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayon'y luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Itinaharangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang itinahal. At ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawin maluwalhati. Tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal ko mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong pinasasabikang makita ulit. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na pang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. We
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang kanyang anyo ng kanyang mukha. Nagdingning ang kanyang mga kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kanibdingan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalapit ng pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog sina Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising na nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa ko kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang tuloy, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya na matakpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak na aking hinirang, siya ay inyong pakinggan." Nang tumigil na ang tinig, nakita nilang nag-isa na si Jesus at hindi mo na sinabi sa mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagtaas yung kamay sa nagpa-Vicky Bello. Mahal ba? O, million sa mutin nyo. Ano pa parlor? Nahiya na kayo, no? Kung di ba magbayanihan na lang na kanya-kanyang pedicure, manicure, make-up. Bakit ba kayo nagpa-parlor kayo mga babae? Ha? Para magbago ang mukha. Yung maitim, naging maputi. Yung mga may butas-butas, maging makinis. Tapos gagamit pa ng mahal na mga sabon. Para ma-transfigure. Para mag-ibang anyo. Ayan din ang uso sa mga Facebook, diba? Yung mga pangit na mukha, bigyan gumanda, kasi gumamit ng avatar, gumamit ng filter. Kaya tuloy magpa-friend request ka, ang ganda pala nito. Pero kapag harap mo na ngayon, ibang mukha. Parang si Matutina. Ayon ni Cardinal Tagle, ang pagtakip sa sarili ay isang kasinungalingan. Ang pag-make up at pagbabago ng anyo na sinasadya, kahit buhok, riban, 1,002, magkano na ba ngayon? Yan ay insulto sa Diyos na lumikha sa inyo. Hindi ka ba kung dito sa mukha nyo? Bakit papayamanin ninyo ng mga beauty parlor, mga beauty pillow, kakalaya? Diba, naging milyonaryo niya sila dahil sa pagpapagong anyo ng katawan, ng mga botox at iba pa, mga liposuction. Kung tanungin mo ito, malapit sa mga milyon na presyo. Minsan nga, kung hindi magandang pagagawa, natabingi tuloy yung mukha para na Dracula. Bakit pa ibahin natin ang bigay ng Panginoon? Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, si Kristo, nag-ibang anyo, pero hindi sa beauty parlor, hindi sa barbershop, kundi sa biyaya ng Diyos,
Dahil pinakintab siya upang malaman ng tatlo na sila Pedro, Santiago at Juan na siya ay magdusa, siya ay mamatay, ngunit muling mabuhay. Yan ang sagisag ng pag-ibang anyo, transfiguration, na totoong si Kristo ay muling mabubuhay. Yung tatlo, nung bumaba na sila sa Mount Tabor, hindi mo na sinabi. Basta may pangitain sila na kakaiba. At nung naintindihan nila, nung si Kristo ay muling nabuhay at nagpakita sa kanila. Ibig sabihin, ang pag-ibang anyo ni Kristo is a mystery of life. Nagbigay sa atin ng liwanag, nagbigay sa atin ng pag-asa, na tayo din pagdating ng panahon ay katulad ni Kristo, mag-ibang anyo. Pero sa ngayon, ang hinahanap na ibang anyo ni Kristo ay hindi kailangan magpaiba ng mukha, hindi kailangan magpa-filter. Ang gusto mag-ibang anyo ng Panginoon na yung ating puso, yung ating budhi. Magpaparlor ka, mahal. Kung mangumpisal ka para malinis ang iyong kaluluwa, walang bayad. Eh, lalo na sa panahon ito, may kumpisalan ng bayan dahil palapit na siya na Santa. Yan ay beauty parlor para sa ating kaluluwa. Yan ay mga make-up para sa ating kaluluwa. Na ito ay nakapagdugis sa iyo, ito ang huwag mo nang gagawin. Ito ang dapat mong gawin upang ang iyong kaluluwa is very beautiful in the eyes of God. Ito ang totoo. Halata ninyo, may mga gwapo o magandang tao na pangit ang ugali. Wala tuloy ang kanilang pagkagwapo. Pero naman, kalanganin ang mukha, pangit ang mukha, kalbo pa. Pero, maganda ang gawi, maganda pag-isama, ma-attract yung mga tao. Maganda pag-isama ito. Maintindihan tayo mga ganon. No? Yun ang kanyuhan na kailangan natin i-maintain o ibago kung nasa kasamaan tayo. Kaya, yun ang ibigay natin sa Panginoon. Ang pagpapagong anyo ay sa ating buti, sa ating puso, at sa ating isipan. Kaya ang warning lalo na sa ngayon, kalapit ang eleksyon, may nangyari pa ni Duterte. Halos 80% sa mga reels, sa mga nakalagay sa Facebook, mali at kasinungalingan. Fake news. Biktima pa nito sa Tupapa. Noong ikalawa ng Marso, nakalagay, namatay na si Pope at susunod na si Tagle. Kinabukasan, nilipat na pala sa ospital, gumaling. Maya-maya, kahit gumaling, may fake news na naman na si Pope Francis at resign, pinasa na niya ni Tagle na maging sa Tupapa. Eh, kung hindi natin alam ang totoong proseso, uy, mayroon na tayo sa Tupapang Pilipino. Kasinungalingan yan. Bakit? Kapag mamatay ang Santo Papa, pagkalibing niya, kinabukasan, may tinatawag na sacred conclave. Election yan sa lahat ng kardinal, one instance, unanimous, no? Yan ang tinatawag na sacred conclave. At walang taga-medyang makapasok doon. Kaya kahit ma-rappler pa o international news, puro kasinungalingan na kailangan sinasabi dahil may proseso ang simbahan. Conclave. Kapag may elected na, abangan na lang doon na taga-media sa labas, pagsunog sa mabalutan na puting usok ang lumabas, at sabihin, Habemus Papa, we have a new Pope. Tapos nalabas siya, galing sa bihisan sila doon sa kanyang regalia, nalabas sa biranda, yon, may Santo Papa niya. Hindi katulad na nga sinasabi niya, huwag kayo maniwala yan. Mayroong sacred conclave. Kaya kalimitan sa Papa mamatay, mga 3 days lang yan, ilibig. Kinabukasan, mag-misa lahat ng kardinal, tapos kinagabihan, mag-eleksyon na. Yan ang totoo. Ang media kasi ngayon masyadong advanced kay may AI na.
yung tinatawag na artificial intelligence. Artificial nga, kasinungalingan pa, kaya huwag kayong maniwala. Mag-ingat kayo, kahit mag-like ka lang doon, lalo na kung controversial, pwede kang hanapin. Ma-implicate ka. Katulad dito ngayon, na maraming kasinungalingan tungkol kay Duterte, kay Marcos, gano'n. Tapos mag-forward ka dyan, pag-investigahan yung kaso na yan, dahil hindi totoo, madamay ka. Matrace ang iyong Facebook account. Na pinag-like mo yan, pinapasa-pasa mo na. Yan, bantayan natin because that will not transform our life. Kapag nakisawsaw kita o tayo sa mga kasinungalingan sa ating paligid. Kaya doon na lang kayo maghanap sa mga biblical na mga doon sa mga Facebook, gano'n, yung mga good news. Pero mag-ingat ka sa pag-like o sa paggamit ng mga emotext, no? Kahit ang mga lumuluha, gano'n. Mag-ingat. Kaya mayroong cybercrime department sa ating mga pulis na kapag interesa nilang issue nito, baka madamay ka. Kaya mga kapatid, if we want to be transformed, let us be transformed into the truth. Let us be transfigured into the truth of Christ. Yan ang ating sandigan ngayon. Yan ang ating pananalig. Ang katotohanan na sa Biblia, ang katotohanan sa sinasabi ni Kristo, at ang katotohanan ng mga batas ng ating simbahan. Sa katotohanan ito, Biblia, batas ng simbahan, walang fake news. Kaya yan sa ating kultura ngayon. Noon walang problema gano'n, di ba? Pero ngayon, delikado. Kaya huwag kayo makisawsaw palagi. Tingin lang. Hindi naman sila maghuli sa mga views. Pero yung mag-like ka, mag-heart ka, mag-emotext ka, ingat. Kasi kung sensitive po ang issue na yan, pwedeng mag-interesan sa cybercrime department na kapulisan. Depende yan sa utos sa taas. At gagawin nila yan, bakit? Bakit kayo na yan? Pinaltihan kayo eh. Ay kumahangkan lahat ng pera, di ba marami? Kaya nakikatan natin. Kaya mga kapatid, sa linggo ng pag-ibang anyo ng ating Panginoon, sundin natin yung pag-ibang anyo ng ating buhi, pag-ibang anyo ng ating puso, ng ating isipan, at sana ilitaw palagi ang liwanag ni Kristo, na ang liwanag ni Kristo ay isang gabay upang makamit natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan mula ni Kristo ay daan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsitayo na. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinamita mo, Ama, ang kalulatian ng iyong anak na si Jesus na sa kanyang pagbabago ninyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Ang tugon natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para may Francisco na ang Santo Papa, ang Pailo na ang Francisco, mga pari, Diakono, Religioso at Religiosa, masigasig nawan ng magambanan ang misyon ng araw ng Kristo sa pamamagitan ng magagandang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon,
sa pagbabagong anyo ng Kristo, naway makita namin ang liwanag sa inyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Hudiyo ay maging mas masigasig kayo sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Para sa mga taong nais ng tumalikod sa kanila na kasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habang sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Para sa mga katutunin, panindigin nawa nila ang kanilang layunin ipakling ang kasalanan upang matanggap nilang dala ang buhay at kaligtasang dugo ni Kristo Jesus. Panalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Para sa mga limao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa nila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binigyan. Panalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng mga ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Diyos naming Ama, ipagaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik sa pagdiriwang ng misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa paghahain ng alay. Aming mga kapatid o mga kahay ay pinalagaan ng Diyos sa mga pamilya rin. Tanggap niyo gawa ng Panginoon ng paghahain sa iyong mga kamay sa kapangyarihan at karangan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paghahain ito ang magduluntawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magpamanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko at pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Dahil sa Diyos sa inyong puso at diwa, Itinasa namin sa Panginoon. salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, na may tapat niya sa mga alagad na sila ang mamatay para sa lahat. Ang sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel, Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan. Kaya sa mamagitan ng Espiritu gawin mong panalaman kaloob nito, o para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisan-kusan loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo, tinapay na bibigay buhay, talangkali sa kagaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami mamisa sa salo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Putusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Talimero Yobert na may obispo, lahat ng mga obispo ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nanilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birhen Maria na ina ng Diyos. At kaysa kay Senyor San Jose, kanyang kalisang esposo, kaysa ng mga apostol, kay San Andres na patron ng aming kwasing parokya, kay San Agustin at Santa Monica, San Benito, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na buhupuri sa kanalagan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.